Wala tayong ibang magawa kung hindi i-accept natin yung panibagong suspension order 30 days. At balik naman ako sa legal battles para maipalabas ko yung side ko regarding this suspension. For the record, sir, ano yung ground bakit ang ground is regarding naman doon sa naging malaking assembly ng consumer o konsumante dito sa Davao del Norte, especially Tagum City at hanggang Talay, buong District 1 at saka Island Garden City of Samal at mga negosyante na sumali tayo sa big assembly in support sa House Bill 6740, House Bill 5077, House Bill 7047 at House Bill 6995 na ini-sponsor ng mga kongresista na taga Davao del Norte, Davao de Oro at Davao City. Ito yung House Bill na ginawa sa Congress para dahil sa complaint natin at sa complaint ng mga consumer na sobrang problema, malaki na ang problema sa delivery of services ng electric cooperative dito sa Davao del Norte na ayaw na ng mga consumer at mga negosyante itong electric cooperative na sila pa rin ang maghatid ng kuryente dito sa probinsya dahil ito nga inefficient ang kanilang serbisyo at sobrang taas ng kanilang presyo, charges, ang dami pang charges. Hindi kasi may mga comparison na sa ibang electric provider na mababa doon at maganda ang delivery services, no brownout. Dito halos brownout o maraming brownout at sobrang mahal pa ng singil yung charges per kilowatt at marami pang other charges na pinapataw sa mga consumer. So kadako ang problema since dili pa ko gobernador, mauna ning problema dinhi sa Davao del Norte. So itong suspension order doon nila binabase dahil sumali ako sa motorcade bago mag-assembly at yung mga ibang empleyado ng Kapitolyo. Kung tingnan natin yung interest ng taong bayan sa Davao del Norte, isip ako, gobernador, nagrepresent ko sa katawan sa Davao del Norte alang sa ilang kaayuhan. Ang akong gitanaw, unsay maayo nga atong matabang sa katawan. Labi na kaning paghatag og solusyon sa mga problema dinhi sa Davao del Norte, kani mga dugay na nga mga problema na nakinahanglan ang mga tao og tamang tubag o solusyon. So sama sa atong gihimo nga gisuportahan nato ang ilahang assembleya para panawagan sa national government nga aksyonan o i-grant ang kaning mga house bill nga gisumiti sa Congress, nga gi-sponsor sa mga kongresista. So moto atong purpose. So sa ilang gipababa nga suspension, akay nung ta nga naay bias. Malaki ang bias dahil ang nag-execute ng suspension sa akin Office of the President. Saan ba tayo papanig? Doon sa kinukomplain ng taong bayan o
dito sa taong bayan na sila ang matagal na nagsakripisyo at humingi ng tulong sa local and national government. Yan po. Kasi ang purpose natin para marinig o maparating sa Office of the President na ang Congress ay may mga resolution na in support sa problema na panawagan ng taga Davao del Norte na mapalitan na itong electric service provider. Ito yung panawagan at kailangan natin ng panibago na makapag-deliver ng magandang serbisyo at murang presyo. Pati mga negosyante, grabe, sobra na ang ginawang wilga ng mga negosyante at mga consumer. Ngayon, bilang gobyerno, sumuporta tayo para maparating pa natin doon sa Office of the President. May mga Congress na nga eh. So, ito yun. Kaya, yung pinababa sa akin na suspicion order, sabihin natin na malaking bias yun. Parang nag-side yung order, nag-side doon sa kinukomplain ng taong bayan. Di ba? Tayong sumuporta, tayong nagbigay ng baga sinuportahan natin yung panawagan ng taong bayan, ako pang nasuspindi. O, masabi ko, parang opresyon. Opresyon to sa side ko. Injustice po ito. So natin, Sir Kat, ano po ang action? Nag-file tayo ngayon, case dito sa order nila. So, nag-file tayo ng counter affidavit. Gawin natin sa CE para maparating ito, itong counter natin na makakuha tayo ng TRO. So, ito yung inaasahan natin, yung temporary restraining order. Na inaasahan natin na sana hindi bulag ang hustisya. Hindi bulag, hindi bingi, sana marinig at ma-establish ang katarungan. Sir, ano po? Honestly, hindi sa pagbigay puri ng aking sarili bilang gobyernor, nakita nyo kanina na grabe ang tao pumupunta dito, grabe ang reaksyon, galit ng taong bayan dahil itong pinagbasihan nila sa aking second suspension order ngayon ay matagal na itong problema, matagal na itong pinoproblema ng lahat ng consumer, konsumante sa electricity, negosyante, lahat ng taga Davao del Norte, Island Garden City of Samal, Tagum City, New Corelia, Municipality of New Corelia, Asuncion, Tapalong, San Isidro, Talaingod, even Davao de Oro. Pinoproblema itong sitwasyon ng kuryente dahil sobrang sama ang serbisyo. Kung baga pa daot kayo ang serbisyo, di man ka muulan na gamay, brownout o kuba na mga appliances, patungan lang na o daghan langgam ng wire mo, brownout. Yun na ang problema. Tapos karon ako pang isuspindit nga ako ang stand para sa panawagan sa mga katawan nga masolusyonan na ning problema sa kuryente dinhi sa Davao del Norte. And kay balumanta nga ang kuryente is a basic utilities para sa atong ekonomiya. So, failure ang atong tanan nga pagpaningkamot ng masinso ang usa ka probinsya tungod lang sa kuryente. Unya karon ako ang gisuspended. So sukugid kayo ang tao. Bisag unsaon nato na og mathematics, grabe ka suko ang tao. Sir, lastly, ano po ang mensahe po ninyo sa mga alam sa tanan akong kaigsuonan sa Davao del Norte, muingon ko sa inyo ang inyong kasuko, inyo lang nasangpugngan, ampo ta sa Ginoo nga naaman tayo gi-file nga TRO
nga unta dili pud ni PP bulag ang atong justice system, matubag nila ang tinuod. Unya naapod sila gifile sa ombudsman, kabahin gyapon aning problema aning kuryente, aning Nordico na ana po tay counter nga affidavit para sa ombudsman unta madungog unsa ang tama o desisyon sila para sa tama o para sa katawan o kaning suspension kung unsa ang ilang gifile sa ombudsman disin gyapon ang ilang gifile sa Office of the President unya gibabaan ko og suspension order. So unta kining tanan dili mahulog nga pamulitika personalan, unta tanawon og mayo sa Office of the President kung tama ba ning ilang gihimo sa kuwa na ilang kong gisuspended nga ako mibarog alang sa benepisyo sa katawhan sa Davao del Norte. Og ilahang gilabanan ang kaning kooperatiba sa kuryente nga dugay nang gireklamo sa katawhan kay daot kayo ang serbisyo. Ug sobra pa kamahal ang charges. Ug dili lang charges sa per kilowatt, daghan pa kay charges nga ginadugang nila, ginadagdag para mobayad gid og dako ang mga konsumante. So unta nga ang tinud-anay nga hustisya atong madawat para magpabilin pangata nga aduna tay pagsalig sa atong justice system o aduna mobalik o aduna po tay pagsalig sa Office of the President.